Ang hirap maging mahirap. Sabi nila kasi, ang hirap daw maging mahirap daw maging mayaman. Mas mahirap na yung maging maghirap. Tama siya. Naging tambay. Ayan. Pero isa lang ang common denominator, gwapo pa rin. Kahit tambay. Ano? Hindi mo to. Next natin. Ito kasi na-realize ko. Basahin nyo. If you don't want to build your dreams, someone will gonna hire you to build their dreams. Nung nabasa ko po yan at na-realize ko, natakot po ako. Sino po yung mga 5 years na na-empleyado? 5 years, 10 years, 2 years, 20 years, OFWs? Guys, I'm not against employment but I don't like employment. Bakit? Tatagalugin ko para mas lalo maintindihan. Kung hindi mo daw tatrabahuin ang pangarap mo, merong i-hire ka para trabahuin ang pangarap nila. Nung na-realize ko yan, I decided to be a full-time digital leaders, a full-time hustler. Nag-full-time pa ako. To cut the story short, in just 8 months, I hit my first million. Sabi nila, mahirap daw umasenso. Depende sa choices mo. Kasi bakit? Kung gusto mong yumaman, makinig sa mga tao, mayayaman. Kung gusto mong maging empleyado, sabi pa nga nila, kung gusto mong malaman daw yung future mo, tignan mo yung mga nauna sa'yo. Yung mga 20 years na trabaho, lubog pa na sa Mumbai. Di ba? Totoo? Sino relate? Ako relate ako dyan. Halos hindi ko mahawakan ATM ko. Totoo yan. Sangla dito, sangla doon. Di ba? So, tinrabaho ko ng seryoso. Guys, seryoso. Hindi po ito yung tipong mag-join ka. Sa mga first-timer, hindi po itong nag-join ka na wala nang gagawin, yayaman ka. Hindi po ito scam. Hindi po ito panloloko. Ito po ay negosyo. Gets? Tama po ba? So, tatrabahuin, siseryosohin. Tinuloy-tuloy ko. Hindi ko na tinantanan. Kumikita ng 100,000 naka-jet ski, di ba? Sarap, no? Bata pa. Scuba diving sa Boracay. Yan. First ko na travel, Boracay. Na dati sa libro ko lang nakikita yun. Sa libro ko lang nakikita yung Boracay. Tinuloy-tuloy ko pa. Inikot ko yung buong Pilipinas. Grabe, no? Dati, tingnan nyo po. Ito hata. Nagpa-picture ako dito. Mga foreigner po yan sa Siargao. Wapong-wapo sa akin. Joke lang. Nakapag Bohol, Cebu, Siargao, di ba? Sobrang sarap, no? Alam nyo, hindi ako naniniwala life begin at 40. You can be successful even you are 20s. Yes! Even you are Gen Z, di ba? Sino mo yung 19 years old, 20 years old? You can be successful kasi may mga justification kasi na naririnig ko na life begin at 40. Hindi naman kailangan yun eh. Di ba? Mas masarap umasenso bata. Bakit? You can enjoy. Di ba? O, tinuloy-tuloy ko pa. Nagbagyo. Ito, nilagay ko po lang po ito dito kasi sobrang tuwang-tuwa po ako. Kasi bakit? First batch, first time ko dito mag-travel sa Baguio, kasama ko yung alpha ko, yung mga MC Millionaires Club na po yan lahat. And second batch ko, ito yung another team ko. Sa mga members na nandito, if you want to become bigger in this industry, kailangan yung na-i-experience mo, pinapa-experience mo. Gets ba? Para lumaki ang grupo, para gumanda ang buhay, mas lalo pang dapat. Halimbawa, pag na-inspired ka, dapat mag-i-inspire ka din sa ilalim. Kung anong naranasan mo, anong nakain mo, ipapakain mo din sa kanila. Ako, ang pinaka-goal ko lang talaga sa network na naiintindihan ko, I hit my first million. Ang goal ko lang, ituro ko lang paano mag-hit ng first million natin. Kung ano yung ginawa ko. Walang pa natin. Next! Ayan! Dating nag-jet ski, maliit na barko, maliit na baruto, di ba? Malaki-laki na. Dalawang beses na po ako nag-yate, di ba? Parang si Daniel Padaplin. Daniel Padaplin. Si Daniel Padilla. Grabe naman, di ba? Pero, akala ko dati yung pag-iyate, parang sa mga mayayaman, di ba? Kasi syempre, nakikita ko yung kay Willie, kay Manny Pacquiao, kay Daniel Padilla, di ba? Ito, Daniel Padaplin lang. Yan. Diba?
nakakatawa. Ay, ganun po lang yung Audi Empire. Yan, eto malupit. Eto na. Dati nagyati maliit na barko. Pangalawa, medium. Tama ba? Medium, di ba? Eto, hindi naruro ha. Ay, huwag niya naruro. Di ba? Asian Cruise. Sino yung gusto mag-Asian Cruise? Ayan. Ayan, ito po, kwento ko lang konti. Alam niyo po ba na 16th floor po ang barko na yan? Parang nakalutang sa dagat na building. Kung iikutin niyo po yung barko na yan, o abot po kayo siguro mga 15 days bago maubos na yung ikot. Kasi apat lang po kami na araw dyan, hindi na po namin naubos. Pero ang yung pinaka-memorable sa akin, grabe po, na-feel ko talaga mayaman ako. Kasi sino yung mga OFW? Ayan. Sino may boss na foreigner? Yung nakasubok na may boss na foreigner. Kasi ako, boss ko foreigner, 3 Japanese po ang boss ko. Then, tayo mga Filipino, we are programmed to be served. To serve. Tama? Ng mga foreigner. Kasi nga, sorry sa term ha, alipin ang mindset ng Filipino. Ang OFW pumunta ng ibang bansa para Kalipin. ang foreigner pumupunta ng Pilipinas, magtayo ng negosyo, Pilipino pa din ang trabahante. May na-realize? Yes! Ito, naranasan ko po. Pilipino, mga kasama ko, malulupit yan. Yan po yung nagpayaman sa akin. Lahat ng mentors ko, sobrang tuwa ako. Para ako hindi makatulog. Alam niyo po ba? Ano yung mga kasama ko dito? Ayan sila, Mentor JP. Ka-roommate ko po yan. Hindi kami makatulog. Labas kami ikot kami ng ikot. Ito malupit. May mga show dyan. Mga German, mga European, Americans. Alam mo yung mga teatro? Grabe, nakatiba. Napakaganda eh. Oo. Pag ay grabe mga lubot yata. Talaga eh, no? Totoo yan. Ay, nako. Gusto niyo talaga, bago kayo mawala sa mundo, maranasan niyo muna ito. Next, baka mag-Singapore. Alright, sino gusto magpunta ng Singapore? Ayan, ang sarap sa feeling na alam mo, pangarap natin mag-ibang bansa magtrabaho before, pero dahil na sa opportunity na to, yumaman. Ang sarap, di ba? Singapore. Alam niyo mo ba pinaka-memorable ko din dito sa Singapore? Yung hotel. Kasi yung CR namin, siyam ang tuwalya. Di ba, Mentor JP? Siyam ang tuwalya. Sa Pilipinas, isang tuwalya, siyam na tao. Totoo naman eh. Totoo, di ba? Sa Singapore, yung hotel namin, 5-star. Ang ganda. Tapos, pagpasok ko sa Singapore, ang daming tuwalya, tumutuwa ako. Naisip-isip ko nung sa Bicol pa ako sa Bisaya, mga ko, di ba? Kami, tanan, siya may kabuong, kunya. Sakto kaliyabas na. Alright, Malaysia. Sino gusto mag-Malaysia? Ayan. Alam nyo, nakita ko personal si Mekos. Ayan. Driver ko po yan. Driver po namin yan. Driver. Nakakatuwa kasi first time ko mag-international. Ang sarap lang. Ayan, nakapag-Taiwan. Kasama ko sila Mentor Limsy kanina. Sabi kanina, di ba? Di ba? Dating magsasakay tao. Di ba? Sino yung nai-imagine na ikaw naman ang mag-travel iba't ibang bansa? Sarap, no? Pero, mag-member sa oy. Kasi mga first timer, mag-member sa travel. Ito. Sana ang prinsipyo ko ay maging prinsipyo mo. Ano ang prinsipyo ko? Sana ang prinsipyo mo ay maging sana ang prinsipyo ko ay maging prinsipyo. Habang bata ka pa, habang may lakas ka pa, at habang may oras ka pa, pag may opportunity, i-grab mo na. Diba? Mag-fail ka man, it's okay. At least bata ka pa. Kasi ang business, try and error. Mag-fail ka, masasaktan ka, at least may oras pa, may lakas pa. Kisa naman magsubok ka, 90 years old ka na. Diba? O halimbawa,
It's okay sa mga non-member dito. O sa mga member na lang, ayaw mong trabahuin ng negosyo ng seryoso, bata ka pa. O sa mga hindi pa member, di ka tatrabaho sa negosyo. Saka na, bata pa naman ako, magtatrabaho na ako. Pagdating mo ng 90, ang hirap ng buhay. Ganda ng opportunity, nasaan na? Ang hirap. Pumunta ako ng Boracay. Alam niyo po ba na nung nag-Boracay ako, pagsakay ko ng aeroplano, madidetermine ko talaga ang mga traveler. Kasi mga kasama ko may mga 25, may mga 18. Ang mga dala sunblock, di ba? Sunscreen, two-piece, may mga ganun yan pag. Di ba? Pero pag mga nasa 8 years old ka na, anong dala mo? Powder ko, white flower. Amoy pa lang, alam mo na eh. Di ba? Sa aeroplano, gumagano. Totoo, pinapatawa ko lang kayo, pero that is the reality. Yes! Hindi, sumay mo nga edad dito, ligasin nyo na lang, di ba? Hindi ko sinasabi na, baka sabi, yago. Di ba? Yan! Gusto nyo ba magkaroon ng sasakyan? Yes! Ako po ay more than 8 years magiting na nagko-commute. Alam ko kung paano ako dinikit sa MRT. Oo, totoo yan. Tapos alam mo, makaupo ka ng kalahati na lang tapos pagod na pagod ka pa. Di ba? Si relate dyan. Yung alam mo siya man pero ginawang 12. Tama Oo, eh. pasok! Ang hirap. Totoo? Yes! Diba? Yung nanginginig ka na sa gutom, tapos yung di ka pa makaupo ng mas maayos sa jeep. Di ba? Pero ang sarap lang sa feeling, lahat po ng maniniwala sa akin magkakaroon ng sasakyan. Yes! Kinig niyo. Sinipagan ko, sineryoso ko, sinabuhay ko, minahal ko yung negosyo. Minahal ko yung kumpanya. And sobrang pasalamat ko sa nagdala sa akin dito. Okay lang ba pasalamatan mo yung nagdala sa'yo dito? Alam niyo kung bakit? Sa dami ng tao sa labas. Ilan tayo? Ilan ang tao sa labas? Bakit ikaw yung nandito? Tama? Kasi kung hindi po dahil sa taong nagdala sa akin, hindi ko po yan mabibili. Tama ba? Kaya pasalamatan mo yan, ilibre mo. Okay? Libre mo. Kasi baka ikaw yung mag-expect, lilibre ako nito ng sponsor ko. Hindi, baliktad na ngayon. Ililibre yung sponsor, yung nagdala. Kasi, imagine, dinala ka sa pwedeng umasenso. Sa labas, walang pagkakataon umasenso. Sabi ko nga, I have nothing against employment, but I don't like employment. Kasi sa labas, kung gusto mong umasenso, gusto mong umangat ang posisyon mo, minsan kailangan mo mang-apak ng mga subordinate para lang umakat ka. Minsan nagdadasal ka pa, mamatay ang manager mo para ikaw ang next. Totoo? Yes! Minsan may gano'n, napaka-crab mentality pababa sa labas, napaka-negative. Dito, hindi. Kung gusto mo umasenso, dapat tumulong ka na mas maraming tao. Palapakan natin yung negosyo natin. Kaya mahal naman yung negosyo. Kasi bakit? Sino lang ba naman ako dati? Balsa, kabaw rin taon akong isakyan sa una. Kasi mga Bisaya. Yan! Sino gusto mag-Korea? Ito, nakakatuwa to. Kasi bakit? Kami po, ang team ko lang po yan. Ito, yan. 15 po kami magsa-South Korea at nandyan po sila. Ayan o, ayan sila. Yan. Sino na ba naman tao ng mga... Ito, kwento ko konti. Ito, electrician. Ito, IT. Ito, management, marketing. Ito, ambut-ambut, saan eh? Ano yan? Gasoline boy. Teacher. Caregiver. Wala, tambay. Estudyante. Magsasaka. Estudyante, kasambahay, OFW, waterboy, estudyante, OFW, different background magsa-South Korea. Yes, sino ba yun? Diba? Sino yung next? Iyalangat ang baba, yan! Excited na kay passport. Yes! Valid IDs Palawan.
Yan. O, sa mga nagbabalak, ako po'y may asawa na. I think this why. Bakit ko nilalaban ang pangarap ko? Bakit ako lumalaban? Ito yung nanay ko, senior citizen na po yan. Isang kasambahay. Wala na po tatay. Yan, dalawa kong anak. Kita yung ngiti? Yan, dalawa kong anak. Digital Master, ito yung team ko. Sobrang sarap sa feeling na nakakatulong ka sa kapwa mo, sa second family mo, nakakatulong ka sa mga anak mo, at the same time sa nanay. Bakit ako lumalaban? Simple lang. May reason tayo lahat. May rason bakit tayo nandito. Kasi kung ikukwento ko sa inyo, ako po pinanganak ko ako na walang-wala talaga. And ang nanay ko, patanda na. Tapos, sabi kasi sa mga bata dito, sino may mga nanay pa? Pataas ang kamay. May mga nanay at tatay. Ayan. Bakit ko dinamay pong nanay ko? Kasi, ma-appreciate ko lang daw ang isang bagay kapag nawawala na ito. Nangarap ako ng sobrang laki, mga kapatid, nung nawala ang tatay ko. Yung nawala ang tatay ko, nangarap ako ng sobrang laki. Wala na akong sinayang na oras, wala na akong sinayang na panahon. Kasi, may family ako, pero nakalimutan ko yung nanay ko. Kasi, that time, I'm so much busy sa mga anak ko. Kasi syempre, survival din ako eh. Trabaho, wala din. Yung nanay ko, yung nakakalimutan ko. Nung nawala ang nanay ko, tatay ko, sabi ko, pa, di ko man naibigay sa iyo magandang buhay. Pero ibibigay ko sa nanay ko. Palakpakan lang. Ngayon, bakit? Bakit ako lumalaban? Ang sarap na nakikita ko yung dalawa kong mga gwapo din. Nakasakay sa sasakyan ko. Daddy, punta tayo dito, punta tayo doon. Daddy, I want to ride your car. Sabi pa nga ng anak ko, yung panganay ko, sabi niya, Daddy, I want to become you. Sobrang sarap. I want to become a business person like you, sabi ng panganay ko. Sobrang sarap na naging ihimplo tayo ng tama sa mga anak natin. Ano? Kasi, siyempre, hindi na maranasan na magkukommute. Sino yung may mga anak dito? Wag na ipagkaila. Anak. Yan. Wag na itago. Proud ako na may anak. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang sarap. Kasi, halimbawa, di ba? May anak ka, dalaga. Tapos, nagtatrabaho. Tapos, sa MRT, tinutusok ng payong, sir. Babae, dalaga, sexy. Ngarag na pagdating sa trabaho kasi, grabe yung mandirig man. Nasa mga gano'n. Tama ba? Sobrang ang hirap ng buhay kapag alam mo yung empleyado ka lang. Pero sobrang thank you ako sa Alliance in Motion Global Group of Companies. Dahil hindi lang ako, yung nabago, pati yung community, marami na po akong ginawang milyonaryo. And paniwala ka lang sa sistema ng Project High. Yes! Paniwala ka lang. I-pull out mo lang. Maximize it. Ako talaga, minaximize ko lang talaga yung mga mentors natin. Wala ka pa result, i-maximize mo ang result namin. Ikwento mo lang. Ako, I'm not trying to brag my result. Actually, ako yung tao na halos ayaw ko nga mag-post ng result ko eh. Pero kailangan kasi sa network. Kasi hindi ko naman trabaho mag-convince. Hindi ko naman trabaho magyabang. Ang trabaho ko, i-explain sa inyo ano ba talaga ang kagandahan the moment ginawa mo yung negosyo. Tama? Gets po? Kasi wala naman tayong karapatan kasi kung kunting wala tayong karapatan magyabang eh. Kasi kung hindi ako kumita, hindi ko naranasan yung ganitong buhay na may pamilya tayong tulungan. Tama? And ito lang yung pinaka-last message sa inyo. In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. Gumawa ng tama sa kapwa. Gumawa sa mga OFWs na dinadala natin sa community, tulungan natin sila. Sa mga, guys, okay na ba yung mga first timer, tulungan natin? Yes! Tulungan natin na mabago din yung buhay, pati yung sarili mo, para at least, kasi hindi po pwede na gawin mo lang yung pinaka-easy. Gawin natin ang tama. Kasi bakit lumaki kami? Nagsisimula sa amin
yung paggawa ng tama. Okay? Hindi ba tayo perfectong tao? Meron naman talagang nangyayaring mga konting aberya. Pero, mas pipiliin natin gumawa ng tama. Okay lang ba yan? Yes! Maasahan ko ba kayo? Yes! Okay. Siyempre, the worst thing you can do is nothing. Kung wala kang gagawin, walang mababago sa'yo. Sa mga member, kung hindi ka mag-member, babalik ka sa normal mong ikaw. And, lagi natin tandaan, ganun pa rin ang buhay mo. Tama ba? Sa mga member na nandito, kung gusto mo talaga mahit ang first million mo, gumawa ng tama, ayusin ang negosyo, humataw ng maayos, at the same time, maging inspiration ka sana sa organization mo. Yes, yeah? Kasi naniniwala po ako, lahat posibleng mangyari. Lahat pwedeng umasenso. Sabi ba nga, many are called but few are chosen. And you are the chosen one. Kasi sa dami ng tao, pwedeng makakita ng opportunity. Maraming minasib ang coach mo. Maraming tao na maraming umalis sa atin. Pero lagi natin tandaan, hindi lahat pwedeng umasenso. Pero lahat may chance. Ang kailangan mo nang gawin, mag-decide, take ka ng action. Sa mga member na nandito, open pa yung baba, mag-member na po. Kung kaya na. Gawa ng paraan ng puhunan. Bakit? Lahat kami. Hindi naman kami nag-join dito na may pera na agad eh. Lahat kami gumawa ng paraan. Kasi wala rin naman tayo, kaya ka nga naghahanap ng opportunity. Tama ba? Yes. So, dalawa lang tao ang pwedeng mangyari sa atin. It's either umasenso ka or magbabalik ka sa normal mong ikaw. Ang kailangan mo lang gawin, you have to decide right now. Palakpakan natin.